After 3 years, ngayong araw ay sasamahan ulit naming sumaka si Papa sa linang. Nasa talagang sarap. Inabot na nga kami ng tirik ng araw bago makayaon. Katatagal ba naman magsipagaya? Sardinas, bihon at itlog lang naman ang baon. Hoy! Kakatuwa naman at hanggang ngayon ay buhay pa tong hanging bridge na to. Ayan yung kapatid ko hindi magkaintindihan sa dala niya. Bigat na bigat daw. Yan o ay. Maya-maya pa nga yan dito na kami sa ilog. Bari ko nga ituwan-tuwa ang mga bata namin at magalandi. Uy, may lawit-lawit. Sa Maynila, pag pumasok ka sa lugar na may ganito, may entrance. A few moments later nga ay nauuhaw na ang mga bata. At tuwang-tuwa nga yan si Christiana siyang may dala ng tubig. Tatanong pa nga siya kung sino pa daw ang nauuhaw para gumaan na yung dala niya. Imbes na baybayin namin yung ilog, ay dito daw kami dadaan para mas malapit. Patag din naman. Hanip na patag yan. Patagilid. Kinamalayan ko'y kasunod na pala namin itong kapatid kong mumukat-mukat pa lang kanina. Nung naandito na nga kami banda, sabi na ang kapatid ko ay bilis-bilisan daw at baka may ahas. Sabi ko naman ay hiyai at papadag-padagin na laang. Wow! At may cherry blossom. At sa pangalawang pagkakataon nga ay nag-auhawan na naman. Sabi na kaya mga papa sa lubungan na laang ay nagsisama pa. At ayun nga si Papa nagpaalam sa amin na uuna na daw siya. Baka daw naiinitan na yung tunay na anak niya. Walang iba kundi yung kalabaw niya. Maya-maya pa nga inadaanan namin itong si Tio Buboy dito sa lukaran na tinutuluyan niya. Sinabihan ko siya na sumunod sa amin para makakain. At alam nyo ba na mga oras na yan, pati kapanti-pantihan ko basang-basa na ng pawis. Bago yung mga kapatid ko naririnig ko sa likod. Sabi huy, dito ko daw sa likod at bahong-baho ng kilikili mo. Ayaw naman pumayag nung isa. Sabi, bahala ka dyan, magtiis ka. Tapos sinisisi pa nila si Papa. Sa dami-dami daw ng ipapamana, bakit ang hit pa? Tapos ang 100 pahinga, huy, ang dami. Sa wakas nakarating din kami. Bago hindi ako makanali at si Mama nga iniwan nila. Wala nga yung kasama bago'y high blood pa. Sabi nga ni Christian ay parang kasarap daw ng karne ng mga asong yan ni Papa. Mas matataba pa nga daw kaysa sa amo nila. Yung kapatid ko nagpaparikit na ng apoy sa tungko. Pari ko'y gutom ka na, ano? Habang yang mag-ama ay pil na pil namang magduyan. Makalipas ang ilang sandali, parang nakaramdam ako ng lungkot. Naisip ko kawawa naman si Papa, ito na lang yung nagsisilbing bahay niya. Hindi naman kasi talaga ito bahay, ito ay lukaran. Pinaglulutuan ng kopra. Kaya naman as you can see, walang dingding, walang pinto at bintana. Kahit saan pwede kang lumusot. Tapos madalas mag-isa lang siya dito. Kaya hindi na rin talaga siya nagtayo ng bahay kasi wala na rin naman kami dito. Kahit anong kumbinsi namin sa kanya na magtayo na lang ng negosyo, ganyan, ayaw niya talagang iwan tong linang. Kesyo kawawa naman daw ang niyugan, mapapabayaan. Pati nga yung kalabaw, sabi ko ibenta at na makapahinga muna siya. Ay kawawa naman daw. Ganitong pamumuhay na nga yung kinagisnan ko. Oo, masarap balik-balikan kasi tahimik, payapa, malayo sa kabihas. Pero gusto ko kasing iparanas sa kanila yung mga bagay noon na hindi nila magawa. Kasi lagi nila kaming inuuna. Ayan nga't nagkuha na ng dahon ng saging si Christian. Bago'y natanaw ko na si Tio Buboy. Kakatuwa naman at sumunod talaga dito sa amin kahit ahong-ahon. After 50 years ng aming pagluluto, huy, ang tagal. Ayan nga at nakakain na din kami. Nakapag-set pa nga ako ng camera ng cellphone ko kahit gutom na ako para naman makunan kami ng video. Isa kasi talaga to sa mga pinakamasayang nangyayari sa buhay ko. Yung nakakasama ko yung pamilya kong pangit. Oh. Sarap kaya sa pakiramdam pag napapasaya mo sila. Kahit minsan nakakagigil na. Matapos nga namin kumain, ay dyan na rin namin pinagbudal pa yung mga alaga ni Papa. Parang kulang pa yan pa. Hindi ba dapat andyan din yung kalabaw mo? Dapat pala nung mga bata pa kami sagay ang dahon ng saging na laang tayo kumakain. Di sana hindi nyo inabatikal ni Mama yung mga pinggan noon. Mga bata pa kami. Nag-aaway kami ni Kuya kung sino mangunguli. Kung gigil nyo sa amin, doon nyo ibinubundon para hindi na kami masaktan. At ayan nga si Tokmol ay tuwan-tuwa sa inilagay niyang duyan. Sana naman ay mapatid. Sarap magtambay din o tapos akanta ka ng Sometimes you lie under the moon. Huy, mali. Under the sun talaga yan. Tapos ay pagkwentuhan nyo kung paano kayo nagsisisi na nagpakasal kayo. Ay, wag ganun. Kailangan magtiis. Habang nagpapahindag nga, ay ayan, at ipinangawit na kami ni Papa ng mura. Ay, ito namang anak ko, kasama tong mga pamangkin ko. Kaliliit pa yung mga presentado na, sila na daw ang mag-iipon. Ganyan din kami, nung maliliit pa. Ngayon ay indahan baga. Alam nyo bang nung bata ako, gusto ko lumaki na kagad ako. Para magkatrabaho na ako, para matulungan ko na sina Mama at Papa. So, hirap na hirap pala dito. Daming-daming bayarin. Joke lang. Oo, alam kong malayo pa, pero malayo na din naman na. Yung tipong kahit papano, natutulungan at napapasaya ko na sila. Gamit yung mga inutangan ko. Huy, hindi. Minsan laang. Sarap din naman itong bukong minekos-mekos ng mga hipag ko. Gamitan ba naman ng gatas na birch tree? After nga niyan, ay nagtry kami gumawa ng We Don't Say. Ito, adyo. Mamamatay ako kakatawa. Habang nagmumuni-muni nga ito si Papa ay inaya na naming umuwi. Baka kasi gabihin kami sa daan sa bagal naming maglakad. Sabi mauna na daw kami at susunod na laang siya. Kaya ayan at utay-utay na kami nagaya. Sobrang ahonin nga ng daan papunta dito, sabi nung kapatid ko kanina. Ang galang daan to, parang tanga. Bago'y pinag-uusapan namin na kayo hindi namin maintindihan si Papa at ayaw umalis dito. Samantalang kami hingal na hingal pag-ahon. Si Mama nga nung dumating ay napakaraming tubig na baon, may pamaypay pa. Magsisimula na ulit kami maglakad. Yun lang, tapos na.